ang Branham Tabernacle. Magandang umaga mula sa Jeffersonville, Indiana. Ito ay Hunyo 8, 2024. Ang mga agila muling nagtitipon. Ang mga propeta ay hindi ginawa. Ang mga propeta ay ipinanganak. Mga propeta, mayroon isang kaloob ng propesiya sa iglesia. Ngunit ang mga propeta ay ipinanganak. Mayroon silang salita ng Panginoon. Ngayon, narito ang kapatid na si Joseph Branham na isang propeta na may salita ng Panginoon. 2 o 3 ay hindi na kailangan hatulan siya upang sabihin kung ito ay sa Diyos o hindi sa Diyos bago ito ibigay sa simbahan. Hindi. Ngayon, pakinggan ang mga salitang ito mula sa Panginoon sa pamagitan ng kanyang lingkod. Minamahal makapangyarihang spiritual, mahari kang binhing nobya. Wala nang hinihintay, hindi na nagtataka. Dumating na kami. Kami ang makapangyarihang spiritual, mahari kang binhing nobya. Ang spiritual na bini sa pinangakong anak ng hari. Hindi ilang grupo na hinaharap. Hindi ang susunod na henerasyon. Nabubuhay tayo sa huling araw. Tayo ang henerasyong nakakita sa pagpabalik ni Jesus Kristus sa lupa. Ngayong araw, ang kasulutan ito ay natupad. Ang parehong ebanghelyo, ang parehong kapangyarihan, ang parehong anak ng tao na kahapon ay ngayon at magpakailanman. Ngayong araw, ang kasulatan ito ay natupad. Mga minamahal na kaibigan sa Arizona, California, Texas sa buong Estados Unidos at sa buong mundo, nakikinig sa tape na ito sa hookup, ang parehong ANAK ng Diyos na dumating sa silangan at pinagtibay ang kanyang sarili bilang Diyos na nahayag sa katawang tao ay ang parehong ANAK ng Diyos sa kanluran hating globo dito na nagpapakilala ng kanyang sarili sa gitna ng iglesia ngayong gabi. Siya rin kahapon ngayon at magpakailanman. Dumating na ang liwanag ng gabi ng anak. Ngayong araw, ang kasulatang ito ay natupad. Ang tinig ng Misaya na nakatayo at nagsasalita sa entablado noong kanyang panahon na nagpapakilala sa kanyang sarili sa salita ng pangako para sa kapanahon ng iyon ay ang parehong tinig ng Misaya na nagsasalita sa kanyang nobya ngayon sa buong mundo sa mga tape na nagsasabi kami, ako ay pareho kahapon ngayon at magpakailanman. Ako ang tinig ng Diyos sa iyo. Ikaw ang aking makapangyarihang spiritual maharlikang binhing nobya na nanatili sa aking salita. Ngayong araw, ang kasulatan ito ay natupad. May ganoong kaguluhan sa mga tao ngayon na hindi nila nakikita ang katotohanan ng Diyos. Ito ay dahil napakaraming interpretasyon gawa ng tao sa salita ng Diyos. Hindi kailangan ng Diyos ng sinuman upang bigyang kahulugan ang kanyang salita. Siya ay may kanyang sariling interpreter. Ipinadala niya ang kanyang nobya, kanyang Apokalipsis, Kapitulo 10, versikulo 7 sa araw ng tinig ng anghel na propeta upang bigyang kahulugan ang kanyang salita. Ganito ang sabi ng Panginoon. Ngayong araw, ang kasulatan ito ay natupad. Sasabihin mo, kung naroon ako noong narito si Jesus sa lupa, ginawa ko na sana ang ganito at ganito. Well, hindi iyon ang iyong kapanahunan. Ngunit ito ang iyong kapanahunan. Ito ang iyong oras. Anong buses ang sinasabi mo ay ang buses ng Diyos? Anong buses ang pinakamahalagang buses sa iyo? Ngayong araw, ang kasulatan ito ay natupad. Ang dyablo ay gumagala ng hindi kailanman inaatake ang kanyang nobya. Maaring isipin niya na mayroon kang sakit o ilang uri ng sakit o inatake ang iyong pamilya. Minsan hinayaan ng Diyos na magdilim ang mga bagay na hindi mo makita sa paligid o saan man. Pagkatapos ay darating siya at gagawa ng paraan para sa iyo upang masabi mo, hindi ako binhi ni Agar, hindi ako binhi ni Sarah, hindi rin ako binhi ni Maria. Ako ang super royal spiritual na binhi ng Diyos ni Abraham. Kinukuha ko ang pinangakong salita ng Diyos para sa akin. Ganito ang sabi ng Panginoon, hindi ako magagalaw, anuman ang itsura nito,
kung ano ang sinasabi ng dyablo, ano man ang kailangan ko, kukunin ko ang Diyos sa kanyang salita. Ngayong araw, ang kasulatan ito ay natupad. Ang tinig ng Diyos ay nagsalita. Naimbak ko na ang lahat ng spiritual na pagkain na kailangan mo. Sabihin lamang kung ano ang nasa mga tape nila. Ako ang tinig ng Diyos sa iyo. Ang aking salita ay hindi nangailangan ng interpretasyon. Huwag mag-away o mag-away, magmamahalan, pero manatili sa aking salita. Ngayong araw, ang kasulatan ito ay natupad. Huwag kang pababa, huwag kang mag-depress, huwag mong hayaang agawin ka ni Satanas ng iyong kagalakan. Alalahanin kung sino ka, kung saan ka pupunta, kung ano ang mangyayari sa magandang hapunang kasal na iyon, naninirahan sa magandang lungsod na itinayo niya para lamang sa iyo, kung saan ka mapupunta sa buong walang hanggang kasama niya at sa lahat ng mga nauna noon. Wala nang sakit, wala nang kalungkutan, wala nang kamatayan, wala nang laban, buhay na walang hanggang lamang kasama niya, pagkatapos ay sasabihin namin, ngayong araw, ang kasulatan ito ay natupad. Huwag tayong malungkot at sabihin, nasusuka ako sa lugar na ito. Gusto kong umalis dito. Sasabihin natin na ganito, darating na siya anumang minuto para sa akin. Luwalhati, hindi ako makapaghintay. Makikita ko lahat ng mahal ko sa buhay. Lalapit sila sa harapan ko. Tapos malalaman ko, tapos na. Dumating na kami. Pagkatapos, wala pang isang sandali ng isang kisap mata, lahat tayo ay magkakasama sa kabilang panig. Tayo ay magsaya at magsaya sapagkat ang kasal ng kordero ay malapit na at ang kanyang nobya ay inihanda ang kanyang sarili. Kung gusto mong magsaya at makasama namin sa kasal ng kordero, halika, ihanda ang iyong sarili ngayong linggo, alas 12 ng tanghali, oras ng Jeffersonville, gaya ng ating naririnig. Ngayong naganap ang kasulatan nito, 65-0219. Brother Joseph Branham. Mga banal na kasulatan na dapat basahin. San Juan, ika-16 na kabanata. Isaias, kapitulo 16, versikulo 1 hanggang 2. San Lucas, kapitulo 4, versikulo 16. Hanggang sa muli, pagpalain kayo ng Diyos sa lahat ng dako sa buong mundo at Shalom. www.branhamtabernacle.org www.sbfellowship.info